Masayang Kristiyano. Nagpupuri at nagkakala sa Panginoon. Nagsilawit tayo at manalangin ng matandang nakagalakan sa Panginoon. Magpuri ka, magpuri ka, magpuri ka, magpuri ka, magpuri ka, magpuri ka sa Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Isa pang palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Hallelujah, Jesus! Amen. Hallelujah, Jesus. So, gising na po ba na yung ating mga dugo, mga batid? Handa na bang magpuri at magsamba sa Panginoon? Hallelujah. Ito yung pinakamagandang oras, no, mga batid, na tayo po ay magpupuri. Sama-sama tayo. Sasamba sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Dakilang katapatan. Yung kadakilaan ng ating Panginoon, mga batid. Amen. Prepare our heart, our mind, mga kapatid. Focus unto God. Hallelujah, Jesus. Habang tayo umaawit, mga kapatid, ng dakilang katapatan. Amen. Hallelujah, Jesus. Katapat. Ayos. Hallelujah. Ating Panginoon, nagpapalad sa habang panahon, maging sa kagulan ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy lalaan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan ay aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, naaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Kami matibay na sandigan, at sa bawat bighati tagumpay
man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailan ay dahon. Pag-ibig mo ay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Oh, Hallelujah, Lord. hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah sa aming pong buhay, O God. Wala kaming may pagmamalaki, Panginoon. Hallelujah, kundi Ikaw, Panginoon. Sa iyo kami umaasa, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Kaya patuloy, O God, dalangin namin ang iyong pagkilos sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Paranas mo ang iyong pag-ibig sa iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah, kailangan namin ang iyong presensya. Kailangan namin ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, O God, sapagkat ito ang nagpapagaling sa amin, Panginoon, sa lahat ng klase ng karamdaman, sa lahat ng klase ng karamdaman, ba ito spiritual man, Panginoon, o physical, O God. Hallelujah, Ikaw ang aming kagalingan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kaya patuloy, O God, sa umagang ito, Lord, kumilos ka na mayroon pong kalayaan, Panginoon. Sawayin mo, O God, anuman ang banta ng kaaway, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan, Panginoon. Itapin mo ang masamang kaaway sa dagat-dagatan, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Lord, Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa umagang ito, O God. Hallelujah, sa mga nalalabi pa ang naming oras, O Diyos. Hallelujah, kumilos ka, Panginoon. Hallelujah. Lahat ng iyong gagamitin, O Diyos, sa likod ng pulpito, Panginoon. Manguna ka, Panginoon. Cleanse us, O Lord. Hallelujah. Gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, sa aming pagpupurit, pagsamba sa iyo, O God. Salamat, Lord, sa iyo ang mataas na kapurihan, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Kamamapatid, hallelujah. Praise God, hallelujah, Jesus. Amen. So, tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. Yes. Amen, hallelujah, Jesus. Praise God. Handa na ba tayo? So, na lahat ng handa magsabing amen. Lahat na handa magsabing praise the Lord. Amen, hallelujah. Kung handa na tayo, mga kapatid, may I call the song leader, mga kapatid. Praise God. Praise the Lord! Hallelujah! Sa araw na ito, espesyal ang ating Panginoon na tayo ay magpuri, magpasalamat. Hallelujah! Hallelujah! Dagayawan ka ti Diyos sa isuna. Ditigsa tayo! Isuna! Tigabay tayo! Isuna! Tagpagpubay din sa amin ang pagkasikunan tayo. Dapat nating purihin at sambahin ang ating Panginoon. Kay buti ng Diyos. Hallelujah! Glory God! Kay buti ng Diyos! Kay buti ng Diyos! Sa ating
Nagtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay magbabago. Ikaw, nagalak ang lahat ng purihin ng Diyos. May kasalanan. Santo niya ay lumayapan. Santo niya ay kalanasan. Santo niya ay kalanasan. Sa bawat puso na masagan. Kaya awit na sa salamat at pag-awit na sa para sa Kanya. At ang kawalan ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan ka ni Diyos! Hallelujah! Glory to Jesus! Salamat namin purihin at sambahin! Hallelujah! Praise God! Jesus! Jesus! Hallelujah! Ang tayo sa dito po na in moments like this. Glory God! And I am God. In moments like this, I sing a song. I sing a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Yes, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Minsan pa. Hallelujah, Lord Jesus. In moments like this, I sing a song. I sing the love song to Jesus. in moments like this. I lift up my hands. Yes, Lord. I lift up my hands to The Lord. Yes, Lord. singing, I love you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Singing, I love you, Lord. Yes, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise God, mga kapatid. Hallelujah. Malaya muna tayo makakaupo. Amen. Praise God. Hallelujah. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Yes. Amen. Laging mabuti ang Panginoon, mga kapatid, no? Sa panahon man ng pagsubok, sa panahon man ng katagumpayan, amen, ang Diyos ay laging mabuti. Amen, mga kapatid, no? Uso ang sakit. Meron pa. Hindi pa natatanggal. Pero ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po nagbabago, no? Nung Monday, Sunday, mga kapatid, amen, talagang random po na. So, ayaw lang lumabas. Nung Monday, Sunday, nung nakarang week, nung Sunday ng umaga, amen. Pero pagdating ng gabi, yun na. Kala ko, mga kapatid, talaga hindi po ako makatin ng gawain ng mga tatay. Pero, no? Ayaw ng Panginoon, no? Wala yan. Bumangon ka. Mga kapatid, kasi kapag lalo mong hihiga yung sakit, ay lalo, mga kapatid, lalong tumitindi. Amen. Pero mag-test, mga kapatid, okay na ako. At kahit sabi nga daw, tinatawanan ako, mga kapatid, kasi yung mata ko daw parang sinultok din. Tatlabis ko na sinultok. Kano kakabsat. Amen. Talagang grabe. Naalala ko nung panahon ng COVID. Ganun na ganun, mga kapatid, yung nangyari, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon. So, siya yung ating manggagamot, mga kapatid. Basta yung desire natin na dumalo sa gawain ng Panginoon, on time, pagagalingin tayo ng Panginoon. Kasi kailangan niya tayo. Yung mga kapatid. So, yun, mga kapatid, tagumpay po ang gawain ng mga tatay, mga kapatid, no? Although, last days, hindi na ako nakapunta, pero grabe. No? Kapag ibigay mo ng todo yung pagpupuri mo, pagsamba mo sa Panginoon, sabi nga ng asawa ko, mga kapatid, nung naglabas siya, bakit nabasa ka ba ng ulan? Sabi ko, kahit ano yung mga kapatiran, pawis talaga yan. Pawis ko, nagpalit nga ako. Kasi mapipiga talaga yung damit. Noong last night ng mga tatay, mga kapatid, amen. Alam nyo naman, mga kapatid, kapag tayo sumamba sa Panginoon, bigay todo. No? Ang mga apostolikong mga tatay, hindi po magpapatalo yan. No? Pag tayo sumamba, magpuri, mga kapatid, talagang kung maaari, ayaw mo nang matapos pa. Ayun, pero hanggang doon muna. Amen. So yun lang, mga kapatid, and to God be all the glory, Mary. Sino pa, mga kapatid? Praise God, Pastor. Mga kapatid, purihin ng Diyos. Amen. Napakabuti po niya. Hallelujah. At alam po ninyo, mga kapatid, sanay na ako na kapag dumating yung aking karawan ay mag-isa lang ako. Isod ko lang. Ha? Hindi, ibig kong sabihin, pag yung araw ng, mismong araw ng aking karawan ay nag-iisa ako. Di ba Miyerkules yun, mga kapatid, Wednesday? Nagising ako na maaga, mga kapatid, dahil tinawagan ako yung anak ko sa Canada. Praise the Lord. At siyang unang bumati sa akin ng live. Praise God. At nagtaka ako, mga kapatid, sa araw na yan. Bakit ako parang ngongo na ako, sabi ko. May sipon na rin pala ako, mga kapatid, at may ubo na rin. Pero sabi ko, Lord, salamat sa regalo mo sa akin na sipon at ubo. Panginoon, sabi ko, hindi lang ito na hindi ako pupunta sa gawain. Dahil meron akong tungkulin doon, sabi ko, mga kapatid. Praise God. At yun na nga, mga kapatid. Kapag meron ka palang ganun badidar mo, yung sipon sa kaubo, lagnat na rin. Amen. Pero ang nakapagtataka, saka lang ako linagdat nung dumating si Mrs. Pero mga kapatid, hindi ako may isa ng lagnat. Sabi ko, lagnat ka lang. Hindi kita pa yung tulutan na ikaw ay
mananatili sa akin. Ang ginawa ko, pasyal ako ng pasyal, mga kapatid. Kaya ako, nag-iikot ako kahapon mga kapatid. Amen. So ngayon, mga kapatid, yung boses ko na lang may problema. Parang ngongo pa rin, mga kapatid. At ang laking pinasasalamatan ko ay ang Panginoon. Praise God na 62 na ako, mga kapatid. Nabot ko ng 62. Praise the Lord. At sabi ko, wala pa kong iniinda. Hindi kahit konting sakit man lang ng tuhod, mga kapatid, wala. Si Mrs. hindi makatayo yan na halimbawa, yung nakaganon yan, hindi makatayo yan. Kailangan yan ng, meron siyang hawakan na. Na sa akin, mga kapatid, tapos mahinang katawan, binubuhat ko pa rin yan. Sabi, ang lakas mo, sabi sa akin. Praise the Lord. Huwag ka na maingay ka ako sa Praise God. Alam nyo yan. Mga kapatid, may nagpapalakas natin. Walang iba ko dyan, Panginoon. Praise God. At ang isang bagay, mga kapatid, na nakapagbigay sa atin, mga kapatid, yung pag ikaw ay magpuri, bigay todo. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Kasama ko si Pastor Jerwin. Kami yung Pentecostal dancer, mga kapatid. Amen. Pagdating ng konferensya, mga kapatid, wala kaming hiya magpuri sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Bakit? Yun ang sikreto namin para hindi kami manghina, mga kapatid. At pagkakataon yun, pag may konferensya, na doon lang sama-sama kami mga pastor, bigay todo lang. Amen. Praise God. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid. Wala pa rin pagbabago sa aking lakas, sa pagsamba, sa pagpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Kahit wala akong tinanggap na regalo, praise God. Hallelujah. May regalo ako sa Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Bless God. Sige, meron pa. Mapagpalang linggo sa ating lahat, mga kapatid. Nagimbaga po niya po Diyos, ibibiyag tayo, tadatin man nila po nagsamba tayo kanya. Kanya na, amen. Ganda ng kanong pagdalo namin sa conference, mga kapatid. Ganda talaga. Mga preaching, mga ng lecturer, mga kapatid. Talagang doon, madurog ang puso mo. Talagang kung ano yung nagawa mo noon, amen. Talagang pagsisisihan mo. Amen. At nagpapasalamat ako sa Panginoon at alam niyang walang-wala ang kami mag-asawa pero God's provider, mga kapatid. Gumamit siya ng mga kapatiran, mga amen, na tayo makadalo. Amen. At doon na mapalakas ang ating pananampalataya. At nung, amen, at pinagpapasalamat kay God kasi si Brother Darmo nung first night namin, mga kapatid, bumalik na kami sa upuan yun, pero tinawagan niya ko ulit sa kapatid Sarah. Doon, mga kapatid, talagang napuspos ako ng Panginoon. Amen. At doon sabi ko sa kanya, kapatid, ang dati kong gawain, Lord, susugo ko na lahat kako sa kanya. Yun, mga kapatid, binigay niya yung inasam-asam kong kanya. Lord, amen. At di nagsawa si pastor at si brother na naglayan sa akin. Yun ang pasasalamat ko din, mga kapatid. At meron pa, mga kapatid, nung pag-uwi ko, talagang nagdakila po yaman yung kiniyapo. Di danak ti si Pat Bridge, mga kapatid. Yung Innova, yung pala si Kagawad Aweng, hindi siya nag-klase raw, nag-full stop man lang na mag-signal. Siyempre, umulan, mga kapatid. Pero, andyan ang ating Panginoon na siguro, ang demonyo, sinusubukan tayo. Kung makipag-away tayo, kasi yung kasalubong ko na naman, talagang minumura na ako. Todo busina, pero di ko pinansin, mga kapatid, kasi gagaling ko sa conference At alam mo rin na mali ako, kasi mabilis yung takbo ko. Nung ma-shoulder ko sana gano'n, siyempre tulay na. Meron naman single, binusunaan na naman ako, pero thanks God, mga kapatid, nakauwi akong maayos, mga kapatid, dahil sa ng Panginoon. Hindi nagwagi si Satanas, amen.
Sabi niya, sir, subukan ko nga ito kung magmumura pa at magipag-away. Amen. Pero di pinantulutan ng Diyos na tayo magkasala. Amen. Yun lang po. Salamat po. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So mga kapatid, in Isaiah 46 verse 4, ang sabi doon, I will rescue you. 46 verse 4 mga kapatid in Isaiah. So ganyan din sa akin mga kapatid, God is my on-time rescuer. Kung naalala nyo noong Sunday mga kapatid, sabi ko, thank you Lord sa bagyo. Ay, Sister Connie, grabe ka. Nagpapa-thank you ka sa bagyo. Kasi mga kapatid, yes, wala pong pasok. Ganon kami sa DepEd pag walang pasok holiday. Thank you Lord. Hallelujah. So mga kapatid, pero ang sabi ko sa Panginoon, huwag mo naman hayaan na matumba ang anin mga kapatid. So umuwi ako Monday. Kinukulit ko kasi yung anak ko na, anak, update mo ako sa track ng bagyo. Makulit talaga si mama, umuwi ka na nga na. Kaya sabi ko, alam ko walang pasok ulit kinabukasan. So mga kapatid, dahil nga sa sitwasyon ko, alam nyo naman, umuwi ako mga kapatid. Dumating ako ng Tiguegarao, alas 3. Eksakto bumagsak ang bagyo. Ang lakas ng hangin mga kapatid. Ang pinagtatakan ko, walang tao. Sa pinuntahan kong terminal. Allah Lord, sabi ko walang tao. Paano na ako? Isang taon pa yung uuwian ko. Pero napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa oras na yun, sa aking pagpunta sa terminal, pagbaba ko, naghahanap ako ng muling masakyan. Pagpara ko ng tricycle, sabi nung tricycle, Auntie, saan ang punta mo? Anak, ipunta mo ako sa terminal papuntang Lemu. Auntie, wala pong sasakyan kasi may bagyo. Kahit ipupunta kita doon, wala ka rin masakyan. Ay, thank you, anak. O, di balik ako dun sa terminal. Maya-maya nagring ang phone ko mga kapatid. Ate, saan ka? Oh, thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Ate, saan ka? Nandito ako sa terminal. Ate, ang lakas ng hangin. Oo nga, ito, nagtatago ako. Ate, sumilong ka, humanap pa ng lugar mo na safe ka. Susunduin ka namin ngayon. So, pinapasalamatan ko sa Panginoon mga kapatid na may hinihipon ng Panginoon para sa atin. Hindi ako ang tumawag mga kapatid, yung ating ko ang tumawag. So, that time hindi ko alam. O di ba? Hindi natin alam. Basta umuwi ako na lang na bigla. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon na sa tagal-tagal ko mga kapatid na wala na akong iginawa kundi bumiyahe, umuwi, kasama ko kayo. Maya-maya, magmamadali na naman ako uuwi. Praise the Lord. So, salamat sa Panginoon mga kapatid na Amen. Na nirescue po ako, sinundo po ako ng aking kapatid, mga kapatid. At salamat, may mga ginagamit ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ko nga, paano kung walang driver? May mga sasakyan nga kung wala naman driver, gaya sa amin. May sasakyan, wala naman driver. O diba? Kaya minsan sinisisi ko si Pastor, mga kapatid, sabi ko, kung marunong ka rin sana mag-drive, o di anytime, pwede mo akong ihatid. Pwede mo akong ihatid at pwede mo rin akong sunduin. Lalong-lalo sa panahon ng tag-ulan. Sa edad kong ito, mahirap talaga mga kapatid, pero salamat sa Panginoon. He is our rescuer. He is our refuge. He is our strength. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Meron pa daw. Sige. Ako naman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, gusto kong magpasalamat sa ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Kasi kasama natin ang
Kasama ko nun sa Macau. Praise God. Kasama ko sa church, mga kapatid, sa Macau. At halos 9 years kaming magkasama sa Macau. Praise God. Sa ministry sa Macau, mga kapatid, kasama ko na sila. So, salamat sa Panginoon. At hindi niya tayo hinayaan, mga kapatid, na humiga sa karamdaman. Praise God. Alam ko, mga kapatid, sabi, ang sakit ng buong katawan ko, mga kasukasuan ko, pero sabi ko, ayaw kong lagnatin. Masakit lang yung katawan ko, mga kapatid, pero hindi ako nilagnat na nagkaroon ng lagnat. So sabi ko, super pagod na siguro ito. But I thank God, mga kapatid, hallelujah, sa kalakasan talaga na ibinigay ng ating Panginoon. Sa dami ng mga kailangan kong gawin, mga kapatid, praise God, talagang kahit pinapagalitan ako ni Brother Darmo, ayaw ko kasi ayaw ko marumi ng bahay. So totally wreck yung bahay ko nung ginawa namin kila Brother Oliver. So salamat sa Panginoon, mga, kasi naayos ko na din, nalinis ko na din sa wakas, kahit meron pang hindi nalinis. Pero at least meron na. Naayos ko na yung kwarto namin, okay nang mahiga. At salamat sa Panginoon, mga kapatid, kagabi, wala sana kayong planong maghanda kasi maghahanda tayo ngayon. Pero nagpapasalamat ako, mga kapatid, sa mga hipag ko, sa mga kapatid ko. Kasi sila yung nagluto ng ibang putahe. Praise God, na may nagluto ng putahe, mayroon pang magbibigay ng pato, mga kapatid, si Josan sana. Kaya lang, wala nang makaharap na magkatay. Praise God. At talaga, mga kapatid, na kahit sa soft drinks, hallelujah, kahit soft drinks, mga kapatid, pinabay ng mga kapatid ko. Kaya papasalamat ako sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, dahil meron kang pinagsaluhan kagabi. Hallelujah, sa bahay. At talagang kahit na yung mga nag-practice sa church sa Bagnos, ay talagang dahil mayroong harang doon sa harapan, hindi sila nakalakad, hindi nakalabas yung nasasakyan nila, nakakain din sila, mga kapatid. So sabi ko, parang nag-extend yung handa at meron pa rin sobra. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, sa kanyang mga patuloy na biyaya sa atin. Ang Panginoon, mga kapatid, talagang hindi nagkulang sa atin. Kahit na may mga pagkukulang tayo sa Panginoon, pero ang Panginoon, praise God, ay talagang subok na natin. Hallelujah, sa kanyang mga pagpapala. Kaya binabalik ko ang lahat ng papuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. So I give glory and honor to our Lord Jesus Christ. Because I am here right now, mga kapatid. So actually, this is my first time na mag-church sa Pilipinas. So almost 16 years ako na nagtatrabaho sa abroad, and I always praying na kung saan ako dadalhin ng Panginoon. I always say, wherever He want me to go, I will go. So finally, I'm here in Isabela. Glory to God. And speaking of Baguio, so nagpapatintero din kami ng Baguio, mga kapatid. Kasi last 17, they will fly to Macau. But nagkaroon ng bagyo dito sa Isabela, di ba? Tumama talaga. So, na-extend yung flight nila. Bali, dumating sila doon 19 na po. So, he have only 2 days sa Macau. So, just nag-prenup lang po kami. And then, pag alis namin doon ng 22, this month, ng 22 lang, nagbagyo naman din po sa Macau. So, ang nangyari, nag-flight kami ng 23 po, nag-lockdown na talaga. So, wala nang flight. So, and I give glory to the Lord na pinaalis lang talaga kami. So, ang bagyo doon, mga kapatid, umabot ng signal number 12. As in, talaga, mga kapatid. But, the plan of God and His way, mga kapatid, talaga is amazing for every one of us that believe in Him. So, I give glory for everything na nandito kami right now. Thank you, Pastor Ibanez, for inviting us na makipag-celebrate ng iyong kaarawan. So, anyway, happy birthday. And also to every one of you na nandito right now. Glory and honor to our Lord Jesus Christ. Praise God, mga kapatid, no? Amen. No, napakabuti ng Diyos. Iba-iba man ang ating mga testimony sa ating buhay, mga kapatid. Ang nakikita natin lagi yung kabutihan ng Diyos.
mga kapatid. Amen. Praise God. So, tayo tumayo mga kapatid. Amen. At minsan pang palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, nagpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. At ibalik din natin sa Panginoon. No? Ang ating kaloob sa Panginoon, ang ating tithes and offering. Praise God. Ito po ay parte ng ating pagsamba sa Panginoon. Ay magbigay sa Panginoon tayo ay magbigay. Babalik, siksik, ligliga, umaapang. Ibabalik, siksik, ligliga, umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Praise God, praise God. So may I ask Pastor Jerwin to pray our tithes and offering? Lord Jesus, salamat Panginoon sa mga pagpapalang pinagkalos mo sa bawat isa. At Lord, dalangin sa Panginoon na kaloob sa iyong harapan. At sabihin sa kalalawag ng gawain ng mo Diyos, ang palayan ng bawat isa sa kalalawag din Panginoon ng kanyang na pamumuhay at magbigay sa Panginoon sa bawat isa. Lord, mapin ka Panginoon. Yes, O God. Yes, Lord. Dalangin sa mga Amen and amen. May I call Pastor Sid to introduce our guest speaker today. Praise the Lord at salamat sa Diyos mga kapatid. Amen na kasama natin yung malapit ng ikakasal. Si Lord, si Pastor Jerwin sa Sister Ana. Hallelujah. At isang karangalan din mga kapatid na ako'y kinuha ninyo na magiging sponsor po ninyo mga kapatid. Praise God. At ang plano ko sana kay Pastor Jerwin dahil talagang nakareserve talaga sa akin ito na gagamitin ko siya pagdating ng kwan. Kasi pinaplano namin dito na magkaroon ng entrepreneurship. Amen. Pero nung sinabi nila na dito na mag-church, ay dito ko hindi ko pinapaintulutan na kapag mayroong magpapaalam na dito mag-church ng pastor, hindi ko paintulutan na makikinig lang siya. Ganun ang sistema ko dito mga kapatid. Praise God. At alam po ninyo si Pastor Jerwin mga kapatid, sa walang pagkaiba yung aming pong testimony sa buhay. Dahil kung titignan din yung mga pagbumukha pa lang namin mga kapatid. Mukhang mga basagalero. Kasi Pastor Jerwin, nasubukan ko rin na bilanggo eh. Pero 5 araw lang. pero mga kapatid, alam niyo po ninyo, mahirap mabilanggo. Kapag nabilanggo kayo ng pinakababang tao sa babo ng mundo. Kasi yung mga tao doon, sisilip-silip siya sabi, ano kang kaso ito? Magnanakaw kaya ko. Praise God. At salamat sa Panginoon, mga kapatid. Si Pastor Jerwin, hindi pa nako-convert. Malapit na yung puso ko sa kanya. Amen. Dahil during mga kapatid na ginagawa po namin yung bahay noon, isa siya mga kapatid na kinuha yung kanyang tito na laborer, mga kapatid sa bahay noon. Katapos ko mga kapatid, malapit na matapos kasi yun Pastor Jerwin. Kaya nagbawas pa ng tao, siyang tinanggal ko. Praise God. At sabi niya sa akin mga kapatid, may purpose pala yung pagtanggal mo sa akin, sabi niya. At doon na rin siya, unti-unti mga kapatid, na talagang huhuliin na pala siya ng Panginoon. Nakasaksak ka ata lang, Pastor, di ba? Nakasaksak yan. Buti hindi namatay yung sinaksak. Pero yun mga kapatid, yun ang dahilan na siya naging pastor. Yes, God. Kaya sabi ko sa kanya, tingnan mo, kung hindi ka nagpastor, hindi ka nakasakay ng airplane at hindi ka nakapunta ng Macau.
Amen. Sa akin din mga kapatid, hindi din ako nakasakay ng pansana ng airplane kung hindi ako nagpasto. Siguro ang bagsak ko, ang sasakyan ko, nasa tungtungan lang ng kalabaw. Kaya parang nakakatuwa yung talaga, yung buhay pastor mga kapatid. Praise God, tingnan mo ang pinili ng Diyos, mga basagalero. yung adik mga praise God. Pero, napakaganda yung sinabi ng Panginoon daw. Yung na pinili kami bilang hamon sa mga taong matataas, matatalino. At meron din mga taong walang bisyo na kahit walang Diyos, mga kapatid. Praise God, kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Sa Sabado ng kanilang ang kasal, mga kapatid, praise God. At sabi ko, nabless ako sa preparation ng kasal po niya. Kasi nagkaroon pa ka ng pre-wedding sa Macau. Grabe ko, kakaiba ba, Pastor Jermaine? Wala sa sanglibutan yan. Nasa anak ng Diyos lang yan. Amen. Praise God ka. Grabe, mga kapatid, ang Diyos. Hallelujah. Kung siyang kikilos sa ating mga buhay, mga kapatid. Praise God. Kaya, hallelujah, isang blessing, mga kapatid, amen, sa buhay ni Pastor Jerwin. So, mga kapatid, siya ang gagamitin ng Diyos na mangangaral sa ngayon, sa oras nito, mga kapatid, At pagkatapos pang preaching, magkaroon tayo ng altar calling, mga kapatid, sapagkat unahin muna natin yung pa-feel natin, mga kapatid, yung presence ng Panginoon. Praise God, huwag natin kaliligtan po yun, mga kapatid. Kung gusto natin, lagi tayong malakas, lagi tayong masaya, lagi tayong mga kapatid, amen. Praise God na walang problema sa atin, mga kapatid, dahil sabi ni Pastor Brother Oliver, na-receive ng Holy Ghost nung conference po yan, mga kapatid. Praise God. Si Brother Oliver, ang history naman ito, matagal ng baptize yan, tumalikod lang, pero bumalik. Amen. Pero mas maganda sa ngayon, Brother Oliver, praise God. So, mga kapatid, huwag tayong matutulog, makinig tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Pero, gusto ko, bago ko iabot sa kanya, tatayo muna sila dito, mga kapatid, kasi first time po nila na dumalo sa ating church, lalo si Ana, mga kapatid, praise the Lord, at kamayan po natin sila, mga kapatid, amen. Hallelujah. Praise God, ang ating mga bisita sa oras na ito, mga kapatid. Tumati lahat. Hallelujah. Welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome you. Welcome, welcome, welcome you. Welcome, welcome, welcome you. Come and join us to praise the Lord. Receive the Lord, 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 receive the Lord. Come and join us to praise the Lord. Receive the Lord, 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 receive the Lord. Come and join us to praise the Lord. Welcome, welcome, welcome you. Welcome, welcome, welcome you. Welcome, welcome, welcome you. Come and join us to praise the Lord. Hallelujah. Okay, magpalit tayo saan? So, papalik namin na bigyan tayo ng Diyos ng magandang panahon. Amen. Sa yung kasal sa darating na Sabado. Praise God. Okay, tumahimik tayo, mga kapatid. Habang ako nagpipray, sumampin ninyo ako, mga kapatid. Papray natin ang couple nito. Amen. Ay, first time. Ano pangalan mo, anak ko? Jasmine. Okay. Praise the Lord. Sir Joy. Okay. May dalaga na pala si Sir Joy. Okay. Papray natin si Hallelujah, Sir Jasmine. Okay, let us pray. Amang banal sa oras nito, Panginoon Diyos, muli, Panginoon, kami ay lumalapit sa harapan o ka upang sa ganun, Lord Diyos, hallelujah, ay hingan po namin sila ng pabor, Panginoon.
si Pastor Jerwin, sa Ana, Panginoon Diyos Lord, sa kanilang nalapit na pong kasal, Panginoon Diyos, sa darating na October 4, Panginoon, araw po ng Sabado. God, hallelujah. Alam ko, Diyos, na sila po'y kasalukuyan na naghahanda, Panginoon, sa kanilang kasal. Alam ko po, Diyos, so God, hallelujah, na ikaw ang lahat na nagbibigay sa lahat ng pangailangan nila. Financial needs, Panginoon, spiritual, hallelujah, na kailangan po nila, Panginoon Diyos, ang kapatid nito, Panginoon. Provide mo, Panginoon Diyos, Lord, ang kanilang mga pangailangan. Higit sa lahat, magbigay ka ng magandang panahon, Panginoon. Yes, Jesus. Yes, Lord. Lahat na kanilang kinuhang ninong at ninang, Panginoon, makakarating po sila upang kami sama-sama, Panginoon Diyos, nasaksihan, Panginoon, O God, ang kanilang kasal sa darating Sabado, Panginoon Diyos. O God, layo sila sa kapamakan, karamdaman ng kanilang pisikal na katawan. Yes, Jesus. Pastor Jerwin, sa Ana, Panginoon Diyos. Sa Jasmine, Panginoon, first time po niyang dumalo sa aming gawain, Panginoon, O God. Ang batang ito, Lord, hallelujah. Dalangin ko, Diyos, Lord, na ikaw po, God, ang patuloy na kikilos sa kanyang buhay. Anuman ang kanyang pangailangan sa buhay, Panginoon, kung siya may nag-aaral, katagpuin mo, Diyos, ang kanyang hallelujah, material na pangailangan po niya sa kanyang pag-aaral, ang batang ito, Diyos. At ang prayer po namin sa kanya, Panginoon, ilayo po siya, God, sa lahat ng kapamakan, Panginoon. Lalo sa ngayon, Panginoon Diyos, Lord, iba na ang nangyayari, iba na ang sitwasyon, Panginoon, God, na nagaganap, lalo sa mga kabataan sa ngayon, Panginoon, God. Ilayo mo ang batang ito, halibigyan mo siya, O Diyos, ng espiritu ng pagkatakot, O God, na siya'y matakot sa iyo, Diyos, Lord, hallelujah, at balang araw, O God, ay tatagapin kanya bilang tagapagligtas niya sa kanyang buhay, ang kapatid ko. Lord, salamat, ito ang aming dalangin, in Jesus' name we pray. Amen! Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Okay, mga kapatid. Si Pastor Jerwin, mga kapatid, ay nagtapos ng Bible School sa TOP. Sabi yan? Isa? Ay, NELD. Oh. Mga kapatid. Praise God. At, nag-second year ka nun? Yeah. Okay, praise the Lord. At salamat sa Diyos, mga kapatid. At siya ngayon ay nagpapasur sa Chalalo, mga kapatid. Praise God. Partas po ng Ibugaw. Amen. Maganda doon, mga kapatid. Kahit hindi pa ako nakakarating doon, mga kapatid. Pupuntahan po namin yon kung iimbita niya ako. Kasi gusto kong makita yung ilan steps ba yun? Yung nga? May gitsandaan na sila mismo, mga kapatid, sila mismo ang gumawa, mga kapatid, kasama mga kapatiran, papunta sa church yun. Okay. Amen. So, mga kapatid, hallelujah, ganun ang sakripisyo, amen, ng ating pastor doon. Dahil, yun ang kanyang kabigatan, mga kapatid, sa lugar na yun. So, papri natin, mga kapatid. God bless you, Pastor. Preach the word. Praise the Lord. Palakpakan tayo man ni Diabo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Isang karangalan, kapurihan sa pangalan ng ating Panginoon, sapagkat binigyan ako ng pribilehyo, mga kapatid, ng ating Panginoon upang mangaral sa inyo ng salita ng ating Panginoon sa ikakatibay ng pananampalataya ng bawat isang. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon, ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah! Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah! Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kung meron tayong mga Bible, mga kapatid, buklatin natin sa Book of Luke, chapter 14, verse 16 to 24. Ito ang salita ng ating Panginoon. Verse 16. Datapwat sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang
inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsipito sapagkat ang lahat ng bagay ay nakahanda na. At sila lahat na parang iisa ay nagpasimulang nangagdahilan. Sa kanya'y sinabi na muna, bili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tignan. Ipinamamanik ko sa iyo na pagpaumanhin mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhik ko sa iyo na pagpapaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal at kaya nga hindi ako makaparoroon. At dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Nang magkagayoy sa galit ng puno ng sambayan, ay sinabi sa kanyang alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha at ang mga pingkaw at mga bulag at mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang pinag-utos mo at gayon may maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Madaydayaw iti Apo. Praise the Lord. At ito mga kapatid ay bibigyan ko ng pamagat, now open. Praise the name of the Lord. At hinihiling ko sa ating pastor na siyang manalangin. Narito Diyos sa mga salita mo, Panginoon, hayag na sa aming kalagitnaan, O Diyos. At ang kulang na lamang po, Panginoon, ay ang pagpapaliwanag, O Lord, nakatayo ang iwalipin, O Diyos, Pastor Jerwin. Langisan mo ang kanyang bibig, Panginoon Diyos, higit sa lahat. Bigyan siya, Panginoon, na makalangit na karunungan upang sambitin mo, Diyos, O God, hallelujah, ang mga salita mo sa aming kaligitnaan. Na ito po yung nagbibigay sa amin ng babala, Panginoon God. Ayon sa kanyang nabasa, O Diyos, hallelujah, ay patungkol ito, Panginoon, ng kaligtasan, hallelujah, na naghihintay sa amin, Panginoon Diyos. Darating ang panahon, O Diyos, O God, hallelujah, Jesus Christ, na mayroon pong isang kasalan na magaganap sa langit, Panginoon Diyos, Lord. At kung sino man ang masusumbungan doon, O Diyos, na hindi, Panginoon, nakasuot ng pangkasal, hallelujah, ay siya ay itatapon, Panginoon Diyos, ihulog, Panginoon, O God, sapagkat hindi siya nakasuot ng pangkasal. Ibig sabihin, Panginoon, meron kami isusuot. Ito po yung pangalan mo. Ito po yung banal mong Espiritu Santo, Diyos, na pagdating ng kaligtasan, hallelujah, 100% ang aming kaligtasan, Panginoon. Gamitin mo si Pastor Jerwin right now. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the name of the Lord. Mabalintay ng kabsati dito mo ka. Praise God. Tama yung sinabi ng ating pastor na kami mga kapatid ay nag-uusap na may anniversary bayan Pastor Steve ng May, at nasabi ko na ang kukunin namin ay talaga si Pastor Steve dahil siya yung malapit din sa akin, kasi sina Pastor Edward ay lagi na sila noon mga kapatid, pero as option si Ninong Steve Galviso. Purihin ang ating Panginoon. Talagang halakan imbag iti Apo ta. Praise God nga isuna iti may sanga maramat iti Apo. At salamat din mga kapatid kay Ninang Connie at kay Brother Termo at Sister Marjorie na sila ang ginamit ng ating Panginoon upang ipakilala ng Panginoon ang aking tadyang na si Sister Anna Marie. Praise the Lord. Madaydayaw iti Apo. At sa inyo din mga kapatid, RC Banyes Saints, madaydayaw iti Apo. Praise God. Salamat sa inyong masayang pag-welcome sa amin upang kayo'y pangaralan kung ano yung aming tinanggap na salita ng ating Panginoon, yun din ang mga bagay na aming ipapangaral sa inyo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya mga kapatid, makinig lang tayo sapagkat ang aking pangangaral ay hindi hanggang sa 30 minutes o pababa lamang.
Purihin ang ating Panginoon. Now open. Bakit mga kapatid ay binigyan ko ng pamagat na now open? Dito mga kapatid, napakinggan natin ang sinalita ng ating Panginoon na may isang hapunan at dooy binuksan na ng ating Panginoon ang isang hapunan, ang kaligtasan ng bawat taong makikinig o dadalo sa kanyang huling hapunan. Madaydayaw iti Apo. Now open. Sa ating mga kapatid, nabasa natin sa verse 18, at silang lahat na parang isa ay nagpasimulang mga dahilanan. Dito mga kapatid, bagay na ang isang inaanyayahan sa salita ng ating Panginoon. Meron mga dahilan, mga kapatid ko. Dito sa sanlibutan mga kapatid, halimbawa, tayo'y may sakit. Pupunta tayo sa center, alam natin ang center ay may 8 or 9 ang oras. Ngunit doon mga kapatid, alas 7 pa lang sa pila ay nandun na tayo upang tayo ay maghintay sa doktor at hintayin natin na magbukas ang center na yon dahil gusto natin na tayo'y mauna mga kapatid, at doon alam natin na kapag tayo ang nauna mga kapatid ko ay maaaga tayong uuwi sa ating mga tahanan. Purihin ang ating Panginoon. Now open. Sa iba naman mga kapatid, alam naman natin, hallelujah, sa mga pila, Pastor Steve, sa Luna, noong nakarang eleksyon, alas 2 pa lang mga kapatid, pumupunta na sila sa isang compound. Doon mga kapatid, yung iba ay walang pangalan, nasa sa kanila. Ako naman ay residente dito. Nagboboto naman ako. Doon mga kapatid, sinabi, now open, ng alas 2, doon mga kapatid, ay nagpipilitan sila na doon makatanggap sila ng mga bagay ng sanlibutan na ang bagay na ito ay hindi mananatili magpakailanman. Ngunit ang salita o ang anyaya ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan, kaligtasan mga kapatid ko. Kaya dito mga kapatid, ang gusto ng ating Panginoon na kapag ang hapunan o ang kanyang salita ay dapat mga kapatid ko, tayo'y handa na at nagagalak na makinig ng salita ng ating Panginoon. Na hindi tayo magdadahilanan mga kapatid. Ang tunay na anak ng Diyos at gustong makinig ng salita ng ating Panginoon o makasama sa araw ng ating Panginoon, dapat wala yung salitang dahilan, kundi ang bawat makikipagkinggan natin o mula sa ating puso ay dadalo ako upang sambahin ang umanyaya sa akin. Ito ang magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan, si Jesucristo na ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Now open. Kaya sabi ko nga mga kapatid sa mga taga-Chalalo, ating mga kapatid, itinadalahilan nila Pastor Steve ng ulan, ambon. Sabi ko naman, ambon, bakit pagtrabaho, nagtatrabaho naman kayo, mas gusto pa nga ninyo magtrabaho ng umuulan kasi bagay na mas magandang magtrabaho sa bukid, lalo na sa mga taniman ng paray o preparation. Sapagkat naranasan ko rin mga kapatid na magtrabaho sa mga bukid. Kaya sa Luna nagtatanim kami alas 2. Itiparbangon. Agrarap kami itipagay. Pastor ka, agrarap kami. When? Hallelujah. Hindi porket pastor. Nagtatrabaho pa rin kami mga kapatid. Dahil 7 years old ako, alam ko ng bawat trabaho. Alam ko ang mga bagay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya dito mga kapatid, noong tinawag na ako ng Panginoon, bawat sinasabi o sinasalita ng ating Panginoon ay ginagampanan ko. Mga kapatid ko, dahil sa takot na ako'y masaraduhan sa hapunang inihanda ng ating Panginoon. Kaya bilang lingkod
pinto ng ating Panginoon. Now open habang bukas pa, mga kapatid, ang pintuan ng hapunan. Kayo'y tinuturuan namin upang palakasin ang inyong pananampalataya. Dahil ang pananampalatayang ito, mga kapatid, ay siyang magbibigay sa atin ng kaligtasan hanggang sa isarado na ng ating Panginoon ang kanyang pintuan. Na walang maiiwan, mga kapatid, kundi may galak tayo. Hallelujah, sa araw ng ating Panginoon. Hallelujah. Haan kakabsat ka dyan, agsak tayo, ay nakaawat akon. Hallelujah, nagsapalag na nagpila. Yan dito'y kakabsat, hallelujah. Awan ti pa nagpila, iti aldaw, iti Domingo. Uray maudi ka. No adda iti naimbag rason, sumbrek ka na, iti to'y nga pagdaydayawan. Dati unag iti pagdaydayawan, saan nga pagdildilawan, iti padang nga na, hallelujah, nga na late man isuna, no di iti iyan college mo isuna, nga agpatuloy, nga agdengag, daytoy nga sao, iti apong. Madaydayaw, iti apong. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang mga apostol na ito noong sinugo ng ating Panginoon, ngunit tinanggihan ng mga tao. Ngunit sinabi ng ating Panginoon, pumunta pa kayo doon at mga pinay, mga bulag. Di ganito walang pinipili ang ating Panginoon. Ano man ang katayuan ng isang tao kung makikinig ng salita ng ating Panginoon, yun ang tatanggapin ng ating Panginoon. Yun ang taong karapat dapat sa punang inihanda ng ating Panginoon. Anong silbi, mga kapatid, kung buo ang ating pangangatawan, malakas tayo. Kung hindi naman tayo karapat dapat o tinatanggihan natin ang salita ng ating Panginoon o ang salitang anyaya sa hapunan ng ating Panginoong Jesucristo. Madaydayaw, iti apo. Kaya nga, Pastor Steve, katulad doon, alam niyo, nangaral ako kahapon doon sa Chalalo kasi pinuntahan ko sila. Doon may mga kapatid na ibang, Pastor Steve, sekta, pumasok sila. Kina-question nila mga kapatid, siyempre nasabi na sa akin, ang Panginoon, habang pupunta pa lang sila, ibinigay na sa akin ng Panginoon yung mga question, sinagot na ng akin. Alam niyo ang sabi niya, bakit daw may testimony at meron ding pagpupuri o pagsamba? Noon, binuklat ko ang Bible sa Book of Acts chapter 22. Si Pablo ang nagsalita at nagtestimony. At ipinahayag niya na siya'y makasalanan at binago ng ating Panginoon. Ngayon, sasabihin natin na walang testimony. Ang testimony, sabi ko, ito ang magpapalakas sa mga mananampalataya. Hallelujah. Sabi niya mga kapatid, dito, wala na daw pagsamba. Hindi ba't sinagot? Sasagutin yan, sabi ko, ng ating Panginoon at hindi ako ang sasagot. Sabi ko, chapter 19 of Luke, verse 38 to 40, na sinasabing mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kataas-taasan. At ilan sa mga Pariseo, tingin ninyo mga kapatid, ang nagsasabi lamang na walang worship ay ang ugali ng mga Pariseo. At ilan sa mga Pariseo na mula sa karamihan na nagsasabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. At sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsisimik ang mga ito, ang mga bato'y sisikat. Madaydayaw itiyaw. Sino magsasabi o magsasalita na hindi kailangan sambahin ng ating Panginoon? Ang sabi ng ating Panginoon, kung hindi tayo sasamba, ipapakita ng Diyos sa malaking bato o bundok ay kikilusin ng ating Panginoon upang ipakita sa atin na halimbawa ang bundok o ang bato ang sasamba sa Diyos ng kataas-taasan. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ako ay nabibless mga kapatid dahil ang mga bata ay sumusunod sa kanilang pastor na pupunta sa harap. Diyan matuturuan ang mga bata
upang sambahin ang kataas-taasang Diyos na ipinapangaral ng inyong pastor, ating pastor. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Now, open. Ngayon, bukas. Hallelujah, ang salita ng ating Panginoon upang pakinggan natin ang bawat turo, mga kapatid, na ang araw na ito o ang araw bukas o makalawa ay nakahanda ang hapunan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang hapunan ng ating Panginoon ay magbuting pagkain, espiritual na pagkain upang tayo hindi makilos ng kaaway sa mga bagay o mga salita ng sanlibutan na dooy sumisasalita sila upang ilayo tayo sa totoong hapunan ng ating Panginoon. Madaydayaw ito ako. Dito, mga kapatid, ang hapunan ng ating Panginoon kung saan makakarinig tayo ng salita ng ating Panginoon. Hindi, mga kapatid, dyan ang hapunan. Alam nyo, nasubukan ko din, Pastor Steve, Nino, noong unbeliever ba ako, dyan ako naghahapunan, gabihan. Praise the Lord. Madaydayaw ito ako. Alam niyo, mga kapatid, tama yung sinabi ni Pastor Steve, hindi ko inano yung sarili ko. Ganon talaga ang buhay. Buhay and believer. Walang takot, mamatay. Diyan noon, alam niyo, mga kapatid, nandyan kami, uminom kami. Binabasag ko yung mga ano dyan, mga bote sa loob. Noon, pumunta sila, wag mo akong kilala mo si, Colonel Asis? Ay, kilala niyo pa. Ginagamit namin si Colonel Asis na hindi namin naman kilala. Sabi ko sa isang bayo ko, paano kung sabihin ni tinawagan sila si Colonel Asis at hindi tayo kilala? Yari tayo. Pero gumagamit kami, mga kapatid, ng walang takot dahil nga ang kinakain namin ay pagkain sanlibutan. Doon, mga kapatid, ang mga sanlibutang pagkain, yun ang mga bagay na tayo'y isa sa masasaraduhan sa hapunan ng ating Panginoon. Ngunit ang salita ng ating Panginoon na ito ang tamang hapunan na tayo'y kakain ng salita ng ating Panginoon na magbibigay buhay sa atin, magbibigay buhay espiritual, at ito ang magiging buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos na nagbigay ng biyaya sa atin at nagbigay sa atin ng testimony na katulad ni Apostol Pablo. Purihin ang dakilang Diyos ng kataas-taasan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, salamat, Panginoon. Now, open. Hallelujah. Dito, mga kapatid, napakinggan ko kanina. Book of Luke, chapter 13, verse 23 to 27. Pakinggan natin, mga kapatid. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kung magtindig na ang puno ng sambayan at mailapat na ang pinto at magpasimula kayong magsitayo sa labas at magsituktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, buksan mo kami. At siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y tagasaan. Kung magkagayo'y magsisimula ninyong sabihin, nagsikain kami ng nagsinom sa harap mo at nagturo ka sa aming mga lansangan. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y tagasaan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan.
Dito mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon na nakikinig kami, sabi ng mga tao, ng iyong mga turo, nagsikain kami at nagsinom. Dito mga kapatid, kahit tayo kumakain o umiinom ng Espiritu ng Diyos, kung tayo naman ay hindi sumusunod sa salita o turo ng ating Panginoon, ay walang kabuluhan ang mga bagay na ating kinain o ating ininom o pinagkaloob ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu. Masakit mga kapatid na isa sa atin ang mangyari ang mga bagay na ito. Nasabihin lamang ng ating Panginoon na ating pinaglilingkuran, hindi ko kayo nakikilala, hindi kita nakikilala kung taga saan ka. Ngunit kilala naman natin ang ating Panginoon, kinilala naman natin siya, at tayo'y nagpabaptize sa kanyang pangalan. Ngunit sasabihin lang ng Panginoon sa atin na hindi kita nakikilala at hindi kita kaano-ano o taga saan ka. Bakit? Dahil mga kapatid, hindi tayo kumain ng sapat o tamang pagkain. Nahaluan ang ating pagkain ng mga makasalibutang mga pagkain. Ang salita ng ating Panginoon ay dalisay na pagkain. Ito ang magbibigay buhay sa atin mga kapatid. Kaya now open, bukas ang pito ng ating Panginoon upang tayo baguhin, upang tayo panalahanan, upang kilusin ulit tayo na gawin na ang karapat-dapat upang lahat ay makapasok sa kalihang inihanda niya. Nasasabihin ng ating Panginoon, kilala kita, pumasok ka na. Oh, madaydayaw, iti ako. Diyan, sabi ng ating Panginoon sa verse 28, diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kung makakita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob, ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos, at kayo'y palalabasin. Pangangalit ng ngipin at pagtangis, mga kapatid ko. Ang hapunan ng ating Panginoon ay kagalakan yun, mga kapatid. Now open! Bukas na ang pintuan ng ating Panginoon. Pag nakapasok tayo sa hapunan ng ating Panginoon, kagalakan walang hanggan yun, mga kapatid ko. Kaya ibinibigay namin ang aming mga buhay upang ipangalan, i-encourage kayo na kailangan ang dapat kainin ng bawat mananampalataya ay ang inihanda ng ating Panginoon. Hindi ang inihanda ng diablo, ang mga makasalibutang pagkain na sisira sa pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Purihin ka, Panginoon, magpakailanman. Turuan mo kami, O Diyos, upang lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Na huwag magkamit ang bawat isa ng pagtangis, pag-iyak, at pangagalit ng ngipin. Sapagkat pag ito ang nangyari sa ating mga kapatid, hindi mo na mababawi. Kailanman hindi na pwedeng baguhin pa kung ano ang salita. Yun ang gagawin ng ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Mga kapatid ko, ito ang mga bagay na nakahanda para sa atin. Ang sarap magpuri sa ating Panginoon. Alam nyo, glory to God, sininong Steve. May kasama pa noon, kung kilala nyo si Brother Mariano Acson. 32 years old, 2018, na-convert ako. 2018, 7 years, nakpailaing iti ako. Kababaptize ko 3 months, March 18, April, May. Pentecost, Sunday, May. Bagong-bago pa lang ako, nakikita ko ang ginagamit ng ating Panginoon, Pastor Steve, Brother Mariano Acson. Alam nyo, kinilos ako ng Panginoon, kabago-bago ko, nasa altar na ako ng FLD at doon sa Ilagan. Kami mga kapatid, wala kaming kinakahiya sa ating Panginoon. Walang karapat dapat ikahiya sa ating Panginoon.
pastor na mabasa ang aming mga damit o nakasuot ka ng Amerikana upang wag nang sambahin ang ating Panginoon? Na hindi kailangan bang mabasa ang coat na ito upang sambahin ang ating Panginoon? Hindi itong mga makakahadlang sa isang pastor o tayo man, mga kapatid ko. Ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon, may kagalakan, may hallelujah katuwang, sapagkat alam natin ang tunay na sinasamba natin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Now open. Bukas ang pinto ng ating Panginoon na lahat tayo'y makapasok, mga kapatid ko. Napadasan niyo siguro, Idime. Agbutbuto sakmen, nga maawan tinakaw nilabsan ka. Di ba nagsakit? No, adda iti relief good. Ure nagpila ka nooan itinagan mo. Di ba nagkasaksakit? Agbutbuto sakmen, agbaybayad akmet, iti amin nga pagkasapulan no adda iti ko ti barangay. Aktibak men, ngem apay, nga sa anak man lang nga naikan. Ito'y met, kakabsat ka naganak ko dito sa inihanda ng ating Panginoon. Nabaptize akmet, iti ministry ni Pastor Steve. Ijay nga nagserbi nakmet, mapanak met iti Sunday. Kunak na roden, lalo dito'y kawayan. Kada tayo nga lalaki, adat na itinsaghana, iti jablo nga hapunan. Virgin nang dijay na kanta yun, nga espiritual. Ingganan ton, pati asawa yon, mairamraman yan, iti panagserbi na. Iso kakabsat ka naganak, da kayo nga ama, da kayo iti aramatin iti Diyos. Tapno ya si Digyo, da iti anak yo ken pamilyayo. Da ito'y ngayon sagana nga hapunan iti Diyos. Awis iti Diyos. Sa atin naman mga kapatid, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, wala na sana yung magsimula tayong magdahilanan. Alam natin ang schedule. Katulad nga ng sinabi ko mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. No, day bagad ang schedule nga at day ti matanggap tayo. Amo tayo di dyan. Baka kayat tayo, ti mo na makipagpinili tayo pa nga agpila. Ngayon dito'y awam met ti pinilitan nga agpila. Maudi ka man, makatanggap kalata. Iti sao, iti apo. Mangan kalata, iti sao, iti apo. Nga nawaya ka, nga adda ka, praise the Lord. Ijay, hallelujah, nga awan ti panaka-question na. Taday tingin sa gana iti Diyos. Adda ti maununa, adda ti maud-udi nga umuna, adda ti umuna nga maudi. Yun ang tinuturo ko sa mga tagtsala. Pastor, nahuli naman ako. Anong sabi ng ating Panginoon? May nahuli at nauna. Kaya mga kapatid, lalo sa inyo mga nagsisimula pa sa ating Panginoon, tinuturuan namin kayo, kuna barbarte ka. Alam nyo, isang kilala ko ni Pastor Steve, mayabang kami. Kasi may mga conference sila doon, nag-inuman kami dyan. Pinapakita namin sa aking pinsan. Dahil, yun ang mga namin. Noon, ang Panginoon ang kumilos sa akin, mga kapatid. Alam nyo, natatakot ako sa isang Sunday na hindi makapunta. Glory to God na nagbigay ng Espiritu sa akin. Upang ang hapunang inihanda ng ating Panginoon ay magawa ko sa pamamagitan din ng sabi na Pastor Steve na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Yun, yung nagbibigay sa atin ng kalakasan ang magtuturo sa atin na ang Sunday o isang araw sa ating Panginoon ang kagalakan ng bawat mananampalataya. Palakpakan tayo man ito. Kaya mga kapatid ko, salamat sa ating Panginoon.
Pudno, hindi ko na ni Pastor Steve. Ako din ay walang pinag-aralan. Natapos lang ako ng grade 6. Dinala ako ng, bagong convert ako, dinala ako ng Panginoon sa Bible School. Ano ko to? Kasi mga Amerikano, mga English sila. Sa Bible School, ako lang, simple lang, hindi ako nakikipag-ano. But glory to God, ibinagawa ko ng ating Panginoon. Alam niyo yung ginagawa ko, hindi ako nakikipag-compete. Ang nakukuha ko ninong, Pastor Steve, 0, 1. Sa exam namin, mape-perfect nila, yung mga magagaling na amin. Sabi ko kay Evangelist Mike, dalawa kami nung second year. Kuya, sabi ko, hindi yan ang habulin natin. Paglabas natin, magpagamit tayo sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, glory to Jesus. Ako ang unang pinagkalooban sa 12 na kasabay namin sa Bible School ng ministerial license. Purihin ang Panginoon, hindi kumikilala ang Panginoon sa mga bagay. Ngunit kumikilala siya sa mga bagay, praise the Lord, na mahihina upang gamitin niyang palakasin din ang mga mahihina sa mga pananampalataya nila. Kaya mga kapatid ko, now open bukas ang hapunan ng ating Panginoon, naway ang ating napakinggan hindi katulad ng mga Pariseo na may mga dahilan. Hallelujah! Sapagkat ang hapunan ng Diyos ay walang dahilanan, kundi tayo'y susunod lamang. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Naway sa atin mga kapatid, ay hindi sabihin sa atin ng Panginoon na hindi ko kayo nakikilala. Uray amam to pa, kahit ama mo kung sabihin, biruin ka lang, na ikaw ay makulit ay hindi kita tunay na anak, ampon ka na. Ngunit anak ka naman ng ama at ina mo. Paano kaya ang araw ng ating Panginoon na ang tunay na ating ama na mahabagin ay sabihin sa atin na hindi tayo nakikilala? Ang ama natin at ina natin dito, biro lamang mga kapatid ang kanilang sinasabi. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nagbibiro. Kung sinabi na ng ating Panginoon, hindi kita nakikilala at kung taga saan ka, wala ka ng pangalan o wala na tayong pangalan sa listahan o sa aklat ng buhay na inihanda ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. And sabi ko mga kapatid, magpatuloy kayo maglingkod sa ating Panginoon. Araw-araw magpapalakas tayo sa pamagitan ng pananalangin sa pangalan ng ating Panginoon. Sa bawat linggo, huwag niyong hayaan na kilusin tayo ng kaaway na hindi sasamba sa ating Panginoon. Kung hindi kayo kikilusin ng ating Panginoon, ang bato ang siyang sasamba sa pangalan ng ating Panginoon. Huwag tayong paglahangan o kapusin ng kaaway upang sabihin ng mga Pariseo, wala nang pagsamba. Ngunit sinabi ni Lot, hallelujah, na agagawin ng Panginoon na maging ang mga bato ay siyang sasamba sa ating harapan kung ayaw niyong sambahin ang ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sapat yan mga kapatid ko. Now, open, bukas na ang hapunan ng ating Panginoon. Kung kayo'y nakapila na, baptize na, huwag na kayong paiihipa o pasiyar-siyar pa. Hintayin nyo na matawag ang inyong pangalan na kayo'y papasok na dahil pasok naman na kayo sa hapunan ng ating Panginoon. Huwag lang kayong pahadlangan sa kaaway na iligaw kayo sa ibang pintuan ng hapunan ng ating Panginoon. Dito ang sambahan, dito inihanda ng ating Panginoon ang bawat salitang ating mapapakinggan upang turuan tayo ng tunay na daan, ang tunay na Diyos na buhay in the name of the Lord Jesus Christ.
kamatayan ang naghihintay sa mga papasok doon, lalo na kung kayo'y nanampalataya na sa ating Panginoon. Huwag niyong, hallelujah, bibiruin o huwag niyong mga kapatid subukin ang Panginoon. No. Han tayo nga ramiden. Saan tayo nga subukin iti Apo. Takaya na nga pumatay iti Apo. Hallelujah. Kadawatin kakabsat at tumagder tayo. Kaya umay tayo dito sango. Hallelujah. Umay kayo dito sango kakabsat. Kada kayo naganak ko ina ubing ading ko. Nakalukaten kada tayo. Daytoy nga insagana iti Dios. Insagana iti Dios tapno mangan tayo iti na espirituan at taraon. Daytoy nga taraon ket adda iti agururay kada tayo nga pudpudno nga kinaragsak, pudpudno nga biyag.